Hello fire signs! Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. May posibilidad na ipakita rin kung ano yung nararamdaman mo o kaya naiisip. Kasi connected ka sa person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga fire signs? Ito yung unang card. Marriage. Ang ilan pala sa inyo kasal na or maybe kinasal. Or maybe ang ilan sa inyo kasal na lang yung kulang. Hustisya. Ano man ang gender mo o estado ng relasyon mo, yan yung gusto mong makamit. Sapilitan. Mukhang napipilitan na lang yung ilan sa inyo Or maybe may sitwasyon na ipinipilit sa'yo na napaka-unfair. Wala sa direksyon ang buhay ko. Ganyan talaga yung mangyayari kapag mali yung mga napipili natin or hindi natin tinatama yung alam nating mali. Ito na yung last. Malaya ka na. Inayawan mo na pala itong situation na ito. Kapag malaya ka na, alam mo na kung ano yung direksyon na nararapat para sa iyo. Ngayon naman guys, alamin pa natin lalo kung ano pa yung ibig sabihin kung bakit ipinakita itong personalized cards. Ikaw na lang magbaliktad ng sitwasyon kung si person mo yung tinutukoy o ikaw. Pero kunin mo na natin lahat ng cards mo. Itong card na eagle, ang ibig sabihin, merong person na gustong magkaroon ng pagkakaayos sa relationship nyo or connection. Yun yung inaasam-asam niya. At saka, tinitingnan din niya yung status mo sa online, kung ano man yung social media account mo. Itong ancient one, ang ilan kasi sa inyo, matagal na tong issue sa inyo ng person mo. Gusto mo na ng kapayapaan. Kaya ang ilan sa inyo, ikaw mismo yung aabandon na sa sitwasyon. Kapareho din sa puting mga cards na sinabing malaya ka na. Itong giveaway, ang ibig sabihin ay ito na yung final decision mo. Pero may person na gustong patawarin mo siya. Hanggang ngayon naiisip ka pa rin niya, yung mga nakaraan nyo. Itong damon, ano man ang estado ng relasyon mo or connection sa kapwa, open naman yung puso mo at saka isip mo. Pero hindi ka napapabola kahit kanino. At ito yung ikakalungkot ng person na naiisip mo. Ano man ang estado ng connection nyo or relasyon. Grabe yung nagawa ng person, kaya ganun ka na lang ka protective sa sarili mo. Ngayon naman guys, gamit ang tarot cards, alamin pa natin kung ano yung masasabi patungkol sa mga fire signs. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo.
Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Kunin muna natin lahat ng cards mo. Mamaya ko ipapaliwanag yung patungkol sa career, financial at saka health. Yung sitwasyon nyo muna ng person mo or sitwasyon mo. Ito yung bottom of the deck. 7 of Swords. Ang ibig sabihin nito, isa sa inyo ng person mo ang nag-abandona sa relasyon. Pangatlong card na ito. Mahal mo yung person mo pero gusto mo nang maging masaya. Kasi hindi na maganda yung connection nyo or relationship. Itong Page of Swords naman ang nagsasabi na ang ilan sa inyo, di ba nabanggit nga na mahal mo yung person mo. At saka tingin mo siya na yung person na makakapagpasaya sa iyo. Pero may mga sitwasyon na hindi talaga kayo nagkakaintindihan. At ito yung nagkakaroon kayo ng pagtatalo at saka stress. Tingin mo may mali sa relationship nyo or connection ng person. Single ka man or nasa relationship. Kasi itong Queen of Pentacles. At saka marami ding ipinapakitang hadlang sa relationship nyo. Merong sikreto na tingin mo hindi mo nalalaman lahat. Yung distansya. May mga negatibong naiisip. Kaya, ang ilan sa inyo nauwi sa hiwalayan or hindi na natuloy yung magiging relasyon sana. Pero alam mo ba na pagkatapos nito, Knight of Cups at saka King of Pentacles, merong mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Ang ilan sa inyo mas pinili mo na lang na maging single kasi tingin mo ito yung mas nagkakaroon ka ng peace of mind. Ang ilan na nasa relationship, malungkot ka man, pero pinagpapatuloy mo yung buhay mo. Mas pinipili mo na mag-grow, mag-focus at hanapin yung direksyon para sa tagumpay. Pero meron din talagang person na nagkakaroon ng realization na hindi ka kayang pakawalan. Itong 3 of Pentacles at 6 of Wands. Ang ilan sa inyo, ano man ang estado ng relasyon mo, trap sa situation, pwedeng feelings o kaya sa relationship. Kasi ang ilan sa inyo, may mga hindi mo inaasahang problema na dala ang person mo. Ang ilan sa inyo, pinagbibigyan mo yung person mo. Dahil sa malalim na kasi yung pinagsamahan nyo Itong 3 of Wands at 5 of Swords, single ka man or nasa relationship, pinagmamasdan mo yung person kung ano yung mga next na gagawin niya. Kung paano niya makukuha yung atensyon mo or tiwala. Pero mag-ingat kayo sa person na ito guys kasi ginugulo lang niya yung feelings mo. Aalis siya tapos babalik. Tapos may dala siyang problema. At saka hindi rin siya tapat sa iyo. Nililinlang ka niya sa totoong sitwasyon or feelings. At ang advice ng mga cards ay i-release na yung mga negative situation at magkaroon ng healing. Mas sikapin na magkaroon ng security at saka matatag na pundasyon sa sarili o pamilya. Page of Swords, Queen of Pentacles at 3 of Wands. Ang ilan sa inyo sa career, mukhang mulat ka sa kahirapan or paghihirap sa buhay. Kaya ang ilan sa inyo, kung estudyante ka, mas pinipili mo yung mataas na level na pag-aaral kasi mataas yung ambisyon mo. Ganon din sa mga may negosyo o kaya may trabaho.
pinaplano mo muna tsaka ka kumikilos. Sa mga naghahanap ng trabaho, wala sa lugar na hinahanap mo eh. Nasa ibang bansa yung trabaho mo. Knight of Cups, King of Pentacles at Six of Wands. Ito naman yung patungkol sa financial. Positive itong mga cards na ito. Kasi, yung mga bagay na gusto mo, yun yung ginagawa mo eh. At saka yung mga bagay na alam mo. Ito yung mas magbibigay sa'yo ng patuloy na kita at saka tagumpay. At saka ang ilan sa inyo hindi ka basta nag-give up. Nagtitiwala ka sa kakayahan mo. Kaya yung kita mo or career ay nagpapatuloy. Merong increase at saka achievement. Ito naman yung patungkol sa kalusugan mo. Seven of Swords, Three of Pentacles, at saka Five of Swords. Sa kalusugan, kailangan ng limitations. Huwag mo masyadong abusuhin yung katawan mo kasi ikaw yung magsasuffer niyan. At saka, hindi mo magagawa yung lahat ng mga gusto mo or obligasyon. At saka, huwag masyadong i-pressure ang sarili, huwag masyadong pagurin. Umiwas sa mga negatibo at saka yung magpapasakit lang ng damdamin mo. At saka i-priority mo yung kalusugan mo para makakamit mo lahat ng goals na gusto mong makamit sa buhay. At saka yung pag-focus mo sa kalusugan mo, may magandang kapalit yan. Di ba sabi nga nila, health is wealth. Healthy ka lang, ikaw na yung pinakamayaman sa buong mundo. Maraming gustong maging healthy kaya alagaan natin yung sarili natin. Kunin pa natin yung ibang detalye na ipinakita ng mga tarot cards. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Pasensya na kayo guys kung hindi ako agad nakakapag-upload. Pinapahinga ko yung boses ko tsaka yung mga cards. Yung isang trabaho ko kasi, boses din ang ginagamit ko. 5 cards yung kukunin ko at saka ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Kunin mo lang kung ano yung akma sa situation mo. Sa huli, kukuha ko ng isang card para sa final message. Itong respect na card, ang ibig sabihin, kailangan nire-respeto ang kapwa o ang karelasyon. Kasi ang ilan sa inyo na nahimik ka na lang sa situation na nangyayari. Kasi mas lalo lang gumugulo yung isip mo kapag nagkakaroon ka ng connection sa person o sa nakaraan. Itong learn, marami ka nang natutunan sa situation. Alam mo na minamanipula ka ng person or ginagamit ka lang niya. Itong commitment, ito na yung gusto mong i-manifest or gusto mong mangyari sa buhay mo. Meron na ring boundaries, pangatlong card na ito. Pinaninindigan mo to kasi ayaw mo nang pasira pa sa iba. Itong confusion, pangatlong card na ito na meron talagang person na hindi alam ko ano yung direksyon na tinatahak sa buhay. Kaya ito yung nagiging problema sa connection or relationship. Ang ilan sa inyo, i-release mo talaga itong negatibong connection na ito. Itong Cupid, positive na ito sa iyo kasi nakapang-apat na cards ka na merong person na darating sa buhay mo na mas magbibigay sa'yo ng commitment, honesty. Yung mga minamanifest mo, siya yung magbubuo nito. Tingin ko guys, ang ilan sa inyo, dumating na itong person na ito. Kapag dumating na siya, tuloy-tuloy na yan guys. Pero ang ilan sa inyo, paparating pa lang. Kasi nasa mahirap na situation ka pa lang Minumulat ka pa ng guide mo sa kung ano yung dapat na takasan or iwasan na
negative situation. At saka tingin ko guys, ikaw yung karma ng person mo. Kaya bumabalik siya sa iyo. Ito yung angel number mo, 5. You should be optimistic and open to learning new things and embracing change. Connected din, di ba? Kailangan talaga ng pagbabago sa buhay mo kasi yun yung nararapat. Sa gitna naman tayo kukuha ng cards. Ito yung final message. 3 of Cups. Itong card na to ay celebration, achievement at success. Ang ilan sa inyo magkakaroon ka ulit ng bagong karelasyon kasi meron kayong magandang chemistry. Sa bagong relasyon or connection, positive ang isipin mo. I-manifest mo yung mas makakabuti para yun yung mas magkakatotoo.